Hindi ko kayang aralin yan. Paano kaya gagawin natin yan? Walang yumaman na galing sa hirap, na wala silang puhunan, wala silang kapital, na inisip kagad na magiging negosyante sila. No. Nag-build lang sila ng habit na kailangan nilang mag-create ng pera kasi hirap ang pamilya nila. Kung na-practice mo na yung pag-iipon, hindi ba't mindset yan na kaya mong gumawa ng mas maraming pera? So it's an evidence na kaya mong gumawa ng pangpuhunan kung meron kang iniisip na negosyo in the future. Pero yung majority ng mga empleyado nagtatrabaho ngayon, na kahit may minimum lang na sahod, lalo na kung single ka, maniwala ka sa akin, kaya mo mag-ipon. What I am saying is this: if you really want to become successful and be financially free, learn how to sell. Para sa akin, ang pagiging mayaman kasi, yung meron kang maayos na buhay, yun na yun eh. Ang education kasi, more than doon sa graduation, it is the pride and legacy of the parents. Ang phone ang pinakamalaking distraction. Bago mag-meditate, lakad muna. O Hindi. meditate muna. Mag-meditate ka. Right after that, walking ka na. Walking. Paano kung halimbawa tayo naman ang girahin or magkaroon ng gera? Paano ka? Wala kang emergency fund. What's up guys? Welcome to the fastest growing self-improvement channel. And do you think? Ako nga pala ang host nyo, si Tio Bry. Maraming salamat sa Tritone Studio, sa Tritone Entertainment. Kung gusto nyo ng ganitong content, mag-subscribe kayo dito sa channel. Help us reach 100,000 subscribers. Available din sa Spotify. Maraming salamat sa nagla-like, nag-share, nagko-comment. Nakakatulong to sa paglaki ng channel natin. At syempre ngayon, ang guest natin, malamang sa malamang nakita nyo na to sa madaming platforms. Laging nandun siya. Negosyante to, content creator. Ang boss ng mga boss, walang iba kundi si FDR. Yan. Thank you, bossing. Yan. Boss, ngayon ang tanong ko lang sa'yo, sa mga nangyayari ngayon, tumataas lahat ng presyo. Nararamdaman mo ba? Medyo, yes. Masakit din. Makati. Makati din, no? Makati rin. Anong ma-advise mo sa mga nanonood ngayon na para makatulong sa kanila, sa mga normal na tao? Right. So, ngayon yung pagkakataon na dapat natin i-consider yung expenses natin. Kasi, hindi lang naman gasolina yung tumataas eh. Even ng mga prime commodities, magkakasunod yan. Kasi lahat ng mga produkto na nakakarating sa bahay, meron yan logistics. At ang logistics, ang kailangan yan ay crude at gasolina at langis. So, yun yung isa sa pinakamalaking bagay. Kaya, para sa akin, siguro, sa mga business owners, bantayin din nila yung savings nila. Kasi syempre, kapag kaganyan, bumababa din yung halaga ng peso. At pag bumaba yung halaga ng peso, technically, yung pera nila nababawasan nang wala silang ginagawa. So, best way for you to do that is you might consider investing in other materials or other opportunities. Like, for me, just recently, I'm buying silver and gold. Okay. So, kasi that one, over the years, talagang kita mo tumataas ang presyo. Kaysa ilagay ko sa bangko, bili na lang ako ng silver tsaka gold. At least yung pera ko, safety. Paano kung bumagsak ang ekonomiya? Advance ka dapat mag-isip. Oo. Tama? Kasi yung gera na yan, hindi pa naman hihinto. So kung magkakaroon pa ng scarcity, lagapak ang ekonomiya natin, at least yung pera ko hindi nababawasan sa bangko. Yun, isa nga yun. Pero sa ordinaryong Pilipino, kasi kanina you spoke about negosyante, pero para sa ordinaryong Pilipino na sabihin natin paycheck to paycheck, ano ang mga pwedeng ma-advise mo para makatulong sa kanila? Marami kasing mga business owner ngayon na ina-allow na nila yung mga employees nila to do home base, no? So yun, makakabawas sa transportation. Pero kung hindi talaga kaya, example, rutinaryo yung trabaho mo, talagang papasok ka sa opisina, papasok ka sa trabaho, papasok ka talaga sa job mo, sa work mo, araw-araw yan. So ang pinaka best way na kailangan natin gawin is, of course, tanggalin yung mga unnecessary expenses. Like yung pagpunta lagi sa coffee shop na hindi naman kailangan. Magtimpla ka muna siguro ng 3-in-1 ngayon. Pwede na yun. Pansamantagal. Di ba? Example, yung mga pagtalpak mo dyan sa Shopee, sa Lazada, tsaka sa mga marketplaces, yung panay ang dot-dot mo dyan, boss, bawasan mo muna. Di ba? Kasi yung mga pa-checkout mo, marami kasing mga bagay na hindi mo naman kailangan pero binibili mo. Huwag naman kawawa negosyo natin.
Pag hindi kailangan, wag mo nang bilhin. Ganon talaga. Pag hindi kailangan, wag mo munang bilhin. Kasi, syempre, hindi natin malaman paano kung halimbawa, tayo naman ang girahin or magkaroon ng gera. Paano ka? Wala kang emergency fund. So, what I'm saying right now is emergency fund. You have to save for your emergency fund. Kasi pag wala ka niyan, kahit sabihin mo middle class ka ngayon, bigla kang babagsak dun sa poorest of the poorest if you are not ready. Mismo. Yeah. Pero yung emergency fund, how much is the amount? 6 months ba? Same pa rin ang formula? Actually, 6 months is just a good safety, no, para sa marami na at least you can live within 6 months without having a job, without having an opportunity, or if in case magkaroon ng emergency. But for me, you have to secure at least 2 years of your life. Ng lifestyle na gusto mong amount. Exactly. Kasi kung empleyado ka, sasabihin na naman na marami, Boss RDR, wala nga kaming maipon ngayon, wala kaming matipid Akala mo lang. Hindi mo kasi focus yung magtipid. Hindi mo kasi focus yung mag-ipon. Okay. Kaya feeling mo kulang yung sahod mo. Pero kung tutuusin lang, sufficient enough naman yan Kung tatanungin mo ko sa napakarami nating sa napakaraming tao, I'm not generalizing it. No? Pero sa maraming pagkakataon, especially if you are single and if you are earning minimum, kaya mo magtipid, kaya mo mag-save. Bukod doon sa mga talagang isang kahig, isang tuka. Bukod doon sa maraming anak. Siyempre hindi kasama yan, talagang hindi ka makakapagtipid. Halos hindi na nga sila makakain Ito. Di ba? Pero yung majority ng mga empleyado nagtatrabaho ngayon na kahit may minimum lang na sahod, lalo na kung single ka, maniwala ka sa akin, kaya mo mag-ipon. It's just that, hindi priority kasi yung mag-save. Dapat i-priority yun. So ikaw naniniwala ka pa rin as negosyante sa pagsisave? Kasi madami nagsasabi, why are you focusing on saving? Oo. Focus on income. Parang ganun. Actually ako, naniniwala ako na wala ka dapat saving sa bangko na pangmatagalan. Okay. Pangkuhaan lang ng expenses yan. Ganun. Pang emergency fund, ipunin mo yan. Now, other than that, kung na-practice mo na yung pag-iipon, hindi ba't mindset yan na kaya mong gumawa ng mas maraming pera? So, yung mindset na kaya mong gumawa ng mas maraming pera, kaya mong gumawa ng mas malaking opportunity, example, na-settle down mo 6 months to 1 year, uy, kaya ko pala. So, it's an evidence na kaya mong gumawa ng pangpuhunan kung meron kang iniisip na negosyo in the future. Okay. Ang problema kasi sa maraming Pilipino, ang mindset nila, magtatrabaho ako, balang araw, magtatayo ako ng sarili kong negosyo. Tama naman yun. Ang problema, ang hindi nila alam, ang negosyo inuumpisahan sa pagiging empleyado. Paano? Matuto kang magtipid, matuto kang mag-ipon, because business is all about cash flow. Right? So if it's all about cash flow, you have to know where is your cash? Where is the cash going? So ibig sabihin, first things first, learn how to save. Second thing is learn how to create opportunity out of small money. Kasi ang thinking na marami, kailangan ko na magkaroon ng maraming kapital or malaking puhunan para kumita ako. Mali. Kailangan mo ng tamang oportunidad para ka kumita, hindi mo kailangan ng puhunan. Okay. When you say oportunidad, what are those opportunities? Sell anything that you can actually sell online. Ang dami ng platform ngayon. Actually, one of the best platform that has been created is TikTok. Because it provides opportunity for those people who doesn't have enough or any capital at all. All you have to do is just to show up, create content, and affiliate. Sell other products. Mismo. Ang daming kumikita din, yumayaman sa affiliate, nagugulat din ako. O ito na naman ang sasabihin ng iba. Ang sasabihin na naman ng iba, Boss RDR, para lang sa mga malalakas ang loob yan But teka lang, bakit hindi mo lalakasan ang loob mo kung nagugutom ang pamilya mo? Tama, gagawin mo ang lahat pag gutom ka So kung ang puhunan lang pala, kumpiyansa sa sarili para umasenso ko, bakit hindi ko gagawin? Maaaring sasabihin ng iba, boss, introvert kasi ako Hindi, boss, kasi Totoo, ganito ako. lahat ng dahilan. Okay, sige, lagay natin nandiyan ka sa dahilan na yan. Maniwala ka sa akin. May oportunidad pa rin na para sa'yo kahit ayaw mong magsalita, ayaw mong gumalaw. Meron pa rin oportunidad. It's just that kailangan mong hanapin. At nasa online lahat yan. Okay. Hindi ka marunong magsalita. Pero marunong ka naman kahit paano mag-edit ng video. You can edit.
Hindi ka Video marunong editor magsalita. ka, no? Pwede ka mag-video editor. Gawa ka ng... With AI ngayon, kaya mo nang gawin kahit sinong endorser, ambassador ng produkto mo. Kung ayaw mo lumabas sa camera. O kung hindi, hindi ko kayang aralin niya eh. Paano kaya gagawin natin yan? Di ba? Lahat na lang ng dahilan, nasa iyo. Okay. Sige, lagay natin hindi ka ganyan. Okay, lagay natin sabihin mo ang mindset mo pang empleyado ka lang, ganyan ka lang talaga. Hindi ba't yung mga katrabaho mo, opportunity yun? Na po pwede mong bentahan ng kahit ano. Mismo. What I am saying is this. If you really want to become successful and be financially free, learn how to sell. Una, learn how to save. Because saving is a habit na essential sa pagpapalago ng pera. Tama? And then next is you must learn how to create opportunity for yourself. Sell. Anything. Banana Q, kikiam, frozen goods, kahit ano. Benta ka lang. Ang importante yung habit kasi. Doon nabibuild yung mindset para magkaroon ka ng entrepreneurial mindset. At pag naipunla mo na yan sa isip mo, it will eventually grow. Akala kasi ng marami, ay swerte sila kasi negosyante sila. No. Walang yumaman na galing sa hirap, na wala silang puhunan, wala silang kapital, na inisip kagad na magiging negosyante sila. No. Nag-build lang sila ng habit na kailangan nila mag-create ng pera kasi hirap ang pamilya nila. Hirap ang buhay nila. Right? So number one, you have to save, you have to sell, and probably that's the answer for the next S, which is security. Yun lang ang goal muna natin, to have a safe and secured life. Yung komportable kang nakakapamuhay. Kasi gusto ng marami yung ganong klase ng lifestyle. Yung hindi ka nangangarag, yung hindi ka nararatel. Mismo. Tama? Eh napakahirap kasi pag wala kang pera. Totoo. Para kang sinumpa ng mundo pag wala kang pera. Alam mo yung pakiramdam na may emergency, wala kang mailabas. Subukan yung magkasakit at punta ka ng ospital at wala kang pera. Basura ka. Ito mas masakit. Naranasan ko to first hand. Kung ikaw ay nagre-renta ngayon, tapos namatay ka, wala kang pera. Hanggang sa nicho magre-renta ka. Kasi naranasan ko yan. Nagre-renta ako ng nicho para sa biyenan ko kasi wala kaming pampalibing. Grabe yun So talagang ang pera talaga kailangan sa buhay. Ano masasabi mo dun sa hindi naman pera ang nagpapasaya sa tao eh? Totoo rin naman. Kasi 5 ang aspeto ng buhay. Tama? Na hindi ka lang naman sasaya sa pera. Pero maniwala ka sa akin pag wala kang pera, Mahirap. kulang ang buhay mo. Mahirap. Ibig sabihin, mahirap maging masaya kapag ka wala kang pera. What's your definition of financially free? Boss Financially free, you are comfortable. I mean, makakakain ka sa gusto mong kainan. May amount ba yun o ano? Depende sa preference ng tao eh. Meron kasi ang tao ang preference niya, kumain sa loob ng bahay, simple lang, makakain 3 beses ang araw, yun yung preference niya. So kung nagagawa mo yun, pangalawa, na pag-aaral mo yung mga anak mo sa maayos at magandang eskwelahan na gusto mo. Pangatlo, yung mga magulang mo kahit papano, nung umindad na, nung tumanda na, kahit papano nakakapag-provide ka, nakakatulong ka. Kahit papaano, komportable silang, kung halimbawa tumanda sila at lilisan sila sa mundong ito, masasabi mong naranasan nilang guminhawa. Hindi yumaman yung maging maginhawa lang ang buhay nila. Para sa akin, ang pagiging mayaman kasi, yung meron kang maayos na buhay, yun na yun eh. Diba? Komportable kang nakakapamuhay. At higit sa lahat, ramdam mo yung blessed ka. Yung ramdam na blessed, hindi lang ito basta nararamdaman mo siya sa prayer mo. Yung nararamdaman mo na blessed ka, yung tipong alam mo dahil sa faith mo, sa pananampalataya mo, that He is actually providing you everything that you need in life. Not you want. You need. Yung lahat ng pangangailangan mo na ipoprovide sa'yo. That's, for me, already financially free. Yung hindi ka na tumitingin sa presyo ng menu, no? Kung ano yung gusto mo kainin. Ako Yeah. sa akin yun na naging definition ko. Oo, yun po yung nakatingin ka lang kaliwa, hindi ka titingin kanan. Oo. Ito, nagturo ka, okay na yun. Oo. Halimbawa, gusto mong bumili ng, mahal lang crudo. Bumili tayo electric car. Okay, bukas, bili tayo electric car. Simple.
O simple. Ang pera kasi pinapasimple niya buhay. At ang pera binibigyan ka ng maraming option sa buhay. Pag wala ka kasing pera, ang option mo lang, magko-commute ka, tricycle, jeep, MRT. Pero pagka nagkapera ka onte, may option ka ng isa, motor. Pwede kang bumili ng motor para mas mabilis. Tama? O pag nagkapera ka na naman ulit, may option ka ulit isa. Pwede ka na bili 4 wheels. O pag nagkapera ka ulit, may option ka ulit. Pwede ka ulit magkapili ng SUV para maluwag-luwag naman. Tama. Halimbawa, pag may pera ka, option mo, okay, gusto ko manirahan sa Manila, pwede. Gusto ko manirahan sa probinsya, pwede rin kasi may pera ka. Gusto ko manirahan abroad, pwede rin kasi may pera ka na eh. Tama? So, ang nabibigay sa'yo ng pera, choices sa buhay. Ang problema ngayon, kaya na maraming nagsasabi, wala silang choice kasi wala silang pera. So, kung pera lang pala ang hadlang para magkaroon ka ng option sa buhay, edi dapat galingan mong gumawa ng pera para marami kang option sa buhay. Yung when you say galingan mo sa paggawa ng pera, paano na-develop yun? Aside sa sales? Evidences. Okay. You have to collect evidences. Kasi ganito yan eh, kung bakit maraming tao ang hindi kaya at marunong gumawa ng pera, kasi wala silang nakokolektang ebidensya sa buhay nila na capable sila eh. Okay. Yung worthiness, yung capability, yun ang i-develop mo. So Okay. meaning to say, huwag kang mag-jump. Kung kumikita ka ngayon ng 10,000, madagdagan ka ng 2,000 sa extra mo, that's already an evidence. Kung kumikita ka ngayon ng 12,000, napalaki mo na ngayon ng 20,000, that's already an evidence na kaya mong gumawa ng 20,000. Okay. Kung kumikita ka ng 20,000, nilakasan mo loob mo, ginalingan mo pa, targetin mo naman 50,000. Mag-collect ka lang na mag-collect ng evidence. At maniwala ka sa akin, pag nakuha mo yung first million mo, yung mga kasunod na million mo, madali na. Kasi Yun, bakit? sabi. May ebidensya ka na kung paano gagawin ito ng paulit-ulit sa buhay mo. Kasi ikaw mismo ang gumawa nito. Maraming naliligaw, nag-i-invest sa mga scam. Alam mo bakit? Feeling nila, yun lang yung paraan or yun yung isang paraan para mapalago nila yung pera nila. Wrong. Ang isang paraan, ang unang paraan para mapalago mo yung pera mo, i-develop mo yung sarili mo. At pag na-develop mo yung sarili mo, matututo kang kumita ng extra. At yung extra na yun, ang magiging permanente mo balang araw. Kung si Boss RDR, halimbawa ngayon gagraduate, millennial ka, ay ano ka, Gen Z ka, anong gagawin mo ngayon? Okay, so kung ako gagraduate, yes, kung ako gagraduate ngayon, example, hindi naman kasi ako graduate eh. Ako din naman. Halimbawa lang, gagraduate ka, fresh grad, may pangarap ka. Yeah. Okay, so kung fresh grad ako, ang unang-unang gagawin ko, maghahanap ako ng pinaka magaling na boss. Hindi ko hahanapin yung maayos na trabaho. Okay. Maghahanap ako ng mentor. Okay. Mag-a-apply ako sa kumpanya na pwede akong maturuan. Na Okay. pwede akong mag-grow. Titingin ka ba sa sweldo? Hindi na. Okay. Kasi mas importante, kung ako fresh grad ako ngayon, mas importante yung experience eh. Na makasama mo yung taong pwedeng mag-lift up sa'yo, mag-boost sa'yo, mag-elevate sa'yo. Rather than, example, fresh grad ka. Nag-apply ka halimbawa sa malaking kumpanya. Automatically, pon ka dun eh. Pieces ka lang dun. Tama, hindi ka na makikita ng boss. Hindi ka na rin niya matuturuan. Hindi ka na rin niya mame-mentor. Kung ako, fresh grad ako, hanap ako ng startup. Pero yung startup na may tsansa. Yung nakikita kong gusto kong makita yung journey nito eh. Paano niya mapapalaki yung business. Kaya para sa akin, madidikit ka. sa boss. madidikit ako sa may-ari. Kasi at least yun, maisasama niya ako sa journey. Kung mag-fail man siya, maaga kong matututunan yung failure. So marami ka pa rin matututunan. Kung malugi man siya, maaga kong matututunan kung paano mabankrupt. Hindi ko sariling experience ito ng employer ko. So marami ka na kagad takeaway doon. Paano ko magtagumpay? Di meron ka na kagad easy access para matutunan mo kung paano pala magtagumpay sa buhay. Kaya hanap ako magandang kumpanya na startup. Yung matututo. So hindi ka nakatingin sa pera. Developing yourself. Oo, and experience. Actual experience of life. Kasi theoretically, maaaring magaling ka sa school. Pero maniwala ka sa akin. Oo. Pero maniwala ka sa akin, paglabas mo, banu ka. Kasi bakit? Simple lang. Ang dami ko kilala cum laude hanggang ngayon nagtatrabaho eh. Totoo. Di ba? Totoo. Masakit man tanggapin. Ang taas ng pinag-aralan nila,
Pero hanggang ngayon, empleyado sila. Masakit tanggapin yun. At marami sa kanila, wala pang oportunidad. Natatandaan mo yung nag-trending na pump boy, na gasoline boy? Na cum laude? Sobrang bilib ako sa tao na yun. Ang talino niya. Pero bakit siya nag-land as a pump boy? Walang mahanap na trabaho. No. Ano? Wala siyang tamang boss. Wala siyang tamang mentor. Nasa gasoline wala kami naman makukuhang mentor doon. Wala. Pero kung yun, naidikit mo sa taong magaling magnegosyo, yun talagang grind sa buhay. Yayaman yung tao na yun kasi matalino eh. Hinahanap ko nga yun eh. Hired na siya sa akin. Hindi niya na kailangan magpasa ng resume. Hinahanap ko, nasaan ka na ba? Yan, i-hire na kita. Mas malaki yung sahod. So ikaw, sa age ngayon, Boss Ardian, kailangan pa bang mag-college ng mga bata? Yung totoo. Para sa'yo. Ang education kasi more than doon sa... Ito yung totoong sabi ko dyan More than doon sa graduation, it is the pride and legacy of the parents. So para sa akin, kailangan. Kasi syempre, yan pa rin ang pinangahawakan ng magulang sa'yo eh. Hindi kasi po pwedeng puro diskarte lang. Paano kung napili mong journey is pagiging doktor? Pwede madiskarte yun. Hindi. Paano kung napili ng magulang mo, napili mo ay maging abogado? Pwede bang street smart lang yun? Hindi po pwede. Hindi, So may mga trabaho, ako naniniwala na may mga oportunidad pa rin para sa mga graduate. So for example, gusto nito maging production, editor, masasabi mo ba mag-aral siya? Mag-apply na lang Halimbawa, sa akin. ayaw niya. Ay, magtrabaho na lang sa akin. Exactly. Oo. O di ba? Mas matututo siya. Mas matututo. Yes. Oo. Pero, again, kung ang parents, ang hangad ay Makatapos. tumungtong sa stage, katabi Oo. ang anak niya para sa isang graduation picture, Oo. ano yun? Isa sa mga requirement yun ng pagiging mabuting anak. Oo. Pero ako kasi, sinabi ko na sa mga anak ko, on board naman sila sa akin. Okay na sa akin graduation ng high school. Ano yung gusto mo? Natin. Lahat ng energy natin, i-focus natin Yeah. sa gusto mo. Yeah. Hindi na tayo mag-aano dyan sa English. Ikaw, ilang beses ka nang gumising ng umaga, hindi mo nagamit ang algebra sa buong buhay mo. Sa totoo lang, wala nga akong maalala ron eh. Pero di ba yung mga empleyado mo ngayon, yung mga ibang di ba nagiging empleyado mo lang, yung mga top dati sa school. Pero ang hinahire ko, cum laude, mga magagaling sa school. Yun ang hinahire ko. Kasi alam mo bakit? May discipline yun eh. Yung discipline ng May pangarap sa buhay kasi nga pinilit nilang maging magaling. Again, it's all about the personality and the habit. Kasi yung mga naging cum laude, grabe yung ginawa niya sa eskwelahan. So yung habit na yun, dalhin nyo dito sa trabaho. Yung galing nyo dyan, dalhin nyo dito. Pepera tayo. Pero ngayon, punta naman tayo, nakikita mo ngayon madaming lalaki ngayon, medyo mahihina. Ang daming lalaki ngayon, medyo sad boy. Yung mga tipong sinasabi nila, ayan yung mga babae, mga mukhang pera lang naman yan. Pera na lang balagi. Ganyan. Anong masasabi mo doon? Totoo, dapat kung lalaki ka, dapat may pera ka. Ako din eh. Yun din eh. Hindi po pwedeng wala kang pera. Hindi po pwede. Kahit ba sabihin mong nagka-jowa ka ng alpha, nagka-jowa ka ng mapira-pira, iba pa rin yung pride ng isang lalaki na magaling siyang gumawa ng oportunidad sa sarili niya because that is our nature. Mismo. Hunter tayo eh. Dapat tayo may pera. So, hindi naman yun okay lang kung kumikita yung asawa mo ng mas mataas. Pero basta ikaw may purpose ka. Kalimbawa, yung asawa mo kumikita, nasa operation, nasa marketing siya, nasa selling siya. Pero ikaw naman ang galing mo mag-safe keep ng pera. Ang galing mo naman sa back-end. Yung mga ganun, dapat traits yun, characteristic yun ng pagiging asawa, support. Kung hindi ka man lang magaling, at least ikaw ang alpha sa support. Oo. Ikaw ang pwedeng pagtiwalaan. Oo. Yung iba, ang masakit, alam mo masakit. Ang masakit sa maraming lalaki, yung asawa nyo nang ang babae o yung girlfriend ninyo naghahanap buhay, palamunin ka pang hayop ka.
Totoo, dami ngayon. Di ba? Nagbibisyo ka. Proud pa. Proud ka pa. Di ba? Tapos sasabihin mo, sad boy ka. Ano puhunan mo? Kagawapuhan mo. Oo. Di ba? Tayo nga, may itsura na. Di naman tayo tayo pa rin gumagawa ng pera, di ba? Oo. Kahit konti, di ba? Oo. Pero, okay, doon naman tayo ngayon sa lalaki. Sa babae naman, gusto nilang makakuha ng mga high value na Yung mga kagaya mo. lalaki. Hindi. Yung mga kagaya mo. Low value lang. Low value lang. Mga katulad mo. Nako! Oo. Ay boss, halimbawa gusto nila high value man. Ano ma-advise mo sa kanila? Pag nakikita mo naman, panay lang ang gimmick, panay lang ang wala naman silang... Be the most supportive girlfriend or wife. Okay. Kasi ako, yung asawa ko, ganun talaga siya. Ever since. Ever since the world began. Survival. Oo. Ganun ang misis ko eh. Kumbaga, lahat ng gagawin ko, sinusuportahan niya. And kung hindi naman, alam mo yun, kung hindi naman ikasasama, minsan sa mga babae kasi, nagiging nagger kayo. Ang dami niyong sinasabi sa asawa niyo. I-consider niyo na lang din na tao yan. Magkakamali talaga yan. Tama? Ang importante ikaw, pag nagkamali yung asawa mo, wag mo nang paulit-ulitin. I mean, 5 years, 10 years nang nakaraan eh. Hanggang ngayon, inaaway mo pa rin siya doon sa naging kasalanan niya 10 years ago. Mag-move on ka na. Di ba? Magkakamali tao eh. Okay. Magkakamali. Lalo na kung lalaki. Di ba? Ngayon, best way for you to have happy relationship, simple lang. I-center nyo yung buhay ninyo sa Diyos. Totoo yun. Yun lang yun. Kapag kayo, alam nyo na may takot kayo pareha sa Diyos, nakasentro ang buhay nyo dyan, maniwala kayo, asawa mo, hindi man bababae yan. Tama? Hindi magloloko yan, hindi magsusugal yan. Hindi papasok sa alanganin yan. Bakit? Takot eh. Yun yung fear of God. Na takot kang gumawa ng mali kasi alam mo na may nakatingin at may nakasubaybay sa'yo. Na kapag ka gumawa ka ng tama, pagpapalain ka. Na kapag ka gumawa ka naman ng mali, susumpain ka. Pili ka ngayon. Tsaka kung ano yung binigay mo, yun din babalik sa'yo eh. Totoo naman yun. Exactly. Fair ang mundo eh. Yes. Ganun siya always na So, ngayon sa tingin mo sa mga lalaki, boss, anong dapat nilang, sa napapansin mong behavior, anong dapat nilang ayusin sa sarili nila na would affect like 80% already ng mga problema or masosolve na yung mga problema nila? Okay. Surprisingly, kumbaga itong sagot na to medyo unfamiliar or unpopular. Ang unang-unang nila dapat ayusin, paggising sa umaga, ayusin nila yung sarili nila. Simple lang. Pagkatayo mo, huwag kang gumalaw, huwag kang umayos, ipikit mo na yung mata mo. Mag-pray ka at mag-meditate ka. Yun yung unang-unang kailangan ayusin. Same. Kailangan grounded ka. Kasi mula nung natutunan ko yan, grabe ang energy ko. Totoo. Ako Diba? din. Kasi, syempre, ganito yan eh. Nakatira tayo sa mundo na napakaraming distraction. Overstimulated nga eh. Exactly. So, cellphone, distraction. Tama. Barkada, distraction. Tama. Business distraction din yan. Tama. So, para hindi ka ma-distract, ground yourself first. Unahin mo yung Diyos sa umaga. Seek ye first. Diba? Unahin mo. Tapos, pikit mo lang yung mata mo and reflect. Ano ang gusto mong mangyari sa buhay mo? Ano yung nangyari sa'yo in the past? Ano yung gusto mong mangyari? Have that solution and stay focused on that. Kasi maraming tao kaya hindi sila nagiging successful sa buhay. Hindi sila focus eh. So, ano makakapagbigay sa'yo ng focus? Grounded. Be grounded. Alam mo, ngayon nauuso na yan, culture na yan. Na yung Mismo. mga nagme-meditate, nauuso na yan. Ang akala nila ang meditation, it is actually a Hindu practice. Pero it is written in the Bible, ang tawag dyan is pagbubulay-bulay. Be still nga eh. Be still. Yes. At ginawa yan ni Jesus Christ. Diba? Mismo. 40 days and 40 nights, siya ay Fasting. nag-fasting, nag-ayuno. Saan? Sa taas ng bundok. Oo. Right?
So ibig sabihin, it is a practice that we should follow. Ganun siya. Sa nature no? Yeah. Nag-connect sa nature, Yeah. So ako sa akin yun din, meditation din. Yeah. 1 hour. Oo. Kasi yung pagka-grounded ka, pag may nag-aya sa'yo ng inuman mamaya, hindi mo, tatanggihan mo eh. Kasi alam mo, oy, teka lang, bukas meron akong gising ng umaga. Pag lasing ako, hindi ako magigising, masisira araw ko. Di ba? Pagka inalok ka ng business, marunong ka mag-stay still, hindi ka kagad mabubudol. Kasi Mismo. bakit? Grounded ka eh. May Mismo. guide ka eh. Di ba? Mismo. So yung mga ganun. So, ano yung mga usual na distractions ngayon sa nakikita mo sa mga lalaki para mas mag-elevate sila ng magandang buhay? Hindi. Distraction. Ano ang distraction? Yung mga distractions na nakikita mo sa kanila. Kung bakit hindi sila nag-elevate sa buhay. Nag-elevate sa buhay. Okay. Number 1 is screen time. Cellphone talaga. Okay. Ang phone ang pinakamalaking distraction. 'Di ba? Pagkagising ng isang tao, hindi mapalalaki, mapababae. Dadamputin ng cellphone, check kagad yung social media. Ilan na nag-like sa My Day ko kahapon. Ilan na nag-react. Tama, sino-sino yung mga nag-react. Distraction yun eh. Pag nag-scroll ka ngayon, ay, ito ano ba trending ngayon? Sino ba pinapanood ng tao? I mean, distraction. So para sa akin, 1 oras pagkagising, tanggalin mo yung screen time. 1 hour. Mismo. Okay. Tapos, unang-unang kailangan mong gawin, gumising ka na maaga, maglakad ka na kagad. As in walking. Kasi ang fasted walk, yan ang pinakamaganda para sa mental health natin. Uy, bago yun Fasted walk. Fasted walk. Yes. So, Bago mag-meditate, lakad muna. O Hindi. meditate muna. mag-meditate ka. Right after that, walking ka na. Walking na. Sasabihin naman, busy kasi ako, kayo, mga wala kayong ginagawa, marami na kayong pera. No. Gumising ka na mas maaga. Oo. Kaya ka naman laging puyat dahil nga sa cellphone mo eh. 2. Tama, di ba? 2. May oras ka pa naman. Sabihin mo 9:00 yung pasok mo, pwede ka naman gumising ng 6:00. Ba't di ka gigising ng 6:00? Ba't di ka gigising ng 5:00? Di kasi lagi akong puyat eh. Katarantaduhan yung puyat. Kalokohan yung puyat. Napupuyat ka lang kasi cellphone, maniwala ka sa akin. Tsaka pag excited ka sa buhay, magigising kang maaga. Exactly. So yun talaga, screen time. Screen time talaga, bawasan nyo yan. Because lahat ng toxicity nandiyan sa cellphone mo eh. Oo. Tapos, pangalawang bagay, alam mo, sa screen time mo, ayusin mo yung algorithm mo. Mismo. Ayusin mo yung algorithm mo. Do not watch na makakapag-negative sa'yo sa buong araw mo. Yung Tio Bray podcast, huwag na nilang panoorin. No? Do you think na lang itong mga ganitong podcast? No? Boss Tama Abby, eh. Baka matukso pa sila kung sino-sino kasi ini-interview mo. Ha? Ayusin mo buhay mo. Yan. Tapos, ano pa? Sige. Ayun, ayusin yung algorithm. Manood kayo ng mga videos na makakatulong sa inyo. Alam mo, Tio Bray, ito, surprisingly, I can be all over the Philippines. I mean, I can easily create a 1 million follower on Facebook, on YouTube, yung gold button. I can easily do that. Simple lang naman ang formula eh. Interviewin ko yung mga sikat, maging relevant ako. That's the only formula. Kung gusto mong dumami followers mo. Totoo naman. Pero ako, focus ako dun sa algorithm ko eh. Focus ako dun sa energy ko. I want to interview business owners. At kung may politiko man akong interviewin, yung gusto ko lang. Mismo. Ganun lang. Binabantayan ko yung sarili ko eh. Kasi ako, sa connection na meron ako ngayon, mabilis ako magpasikat eh. Madali eh. Mag-interview lang ako ng mga artista, ng mga sikat. Ng mga sexy no ini-interview mo, sisikat ako eh. Kaso nga lang, hindi ako ganun eh. Dati, akala ko ganun din. Pero nung, yun nga, yung nagme-meditate ako, nung nananalangin ako lagi, okay, ito pala yung bigay sa akin ng Diyos. Ito yung gift ko. Focus ako dito. At mag-create yan na opportunity. Sumampalataya ka lang. Yun din naman ng sa akin ngayon, parang na-realize ko din, unti-unti na steps lang para maayos. Anyways, Boss Abdiar, maraming salamat. Saan ka nila mafa-follow? Para lang sa mga hindi nakakakilala pa, di ba? Sabihin na natin yung mga... Ayan. So sa mga business owners, if there's a business owner na nanonood nitong podcast ni Tio Bray, you may follow me sa Raymond De Los Reyes
Sa Facebook, REYMOND De Los Reyes. Sa Facebook po, with Blue Badge yan, 2.4 million followers. Actually, 2.5 na yata. Tapos meron pong Boss RDR na page. 1 million followers po yan. Pakifollow nyo na rin po. Parehas po Facebook yan. Sa TikTok naman, Boss RDR na may 700,000 followers. Sa YouTube naman, 500,000 followers po tayo sa YouTube. Ayun, so Raymond De Los Reyes. So. Sabog. Yun. So ako, maraming salamat, boss. Pinaunlakan mo yung invitation ko dito. Oh, tsaka pala, may mag-plug lang din ako. Sige, of currently, I'm now creating show. No? Ako yung producer ngayon ng Contrabida Talks ni Jean Garcia. Oh, okay. So sa mga business owners na gustong mag-engage sa Contrabida Talks, i-message nyo lang po kami. Pwede po kayo makipag-collaborate kay Miss Jean Garcia mismo. And if you wanna be featured in RDR Talks, RDR Vlog, Negosyo Isang Minuto, yung mga show ko po, i-message nyo lang po kami dito sa mga page na nakikita nyo sa description below. Ako na. Nandyan na. At nasa pin comment na rin po yan. At kung gusto nyo naman na gumawa ng pelikula ng buhay ninyo, especially yung gusto ninyong makita yung istorya ng buhay ninyo in a film. I'm also now creating a film. It's called RDR Film. Message din po kayo, and there's RDR Story kung gusto nyo naman i-feature in a portrait form yung RDR stories ninyo. Galing. Ayan, Grabe si boss. Napakasipag humataw sa content. So, ayan. Ako naman maraming salamat sa mga nanood sa Tritone Studios, Tritone Entertainment, Picotin Perfume ni Tio Bray. Alam nyo na yan. Facebook, TikTok at Shopee. At huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel para sa 100,000 subscribers dito. Oy, mag-subscribe na kasi kayo. Oo. Lahat ng mga nakapalo kay Boss RDR para naman sa lahat makapag-focus na. Oh, please, sa lahat ng follower ko, kung kayo po ay seryoso sa buhay, do you think? Yan. Huwag na yung Tio Bray. Follow na kayo dito sa Do You Think para makapag-transition na. Okay. Kailangan na. So see you on the next episode, guys. Maraming salamat. Alright. Yan.